Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si G. Tonji. Nandito po ako sa Antipolo in the Philippines. And we are with Miss Dawn Zulueta. Hi, Dawn! Hello, G. How are you? At hello sa ating mga kababayan. Ayan, malayo ang nilakbay ko para makausap kayo galing Los Angeles. Then from Los Angeles, lumipad ka ng Pacific Ocean para lang umabot dito. Tapos nag-travel ka pa all the way to the north sa Antipolo. Ang galing. Salamat. No, salamat naman, Miss Dawn, na nabigyan mo ng pagkakataon ng mga kababayan para to know what's going on with you because as we all know, Dawn Zulueta is a very busy woman. You're doing film, you're doing TV, you're a mother. There's so many things happening in your life. But let's start at the very beginning. For those who don't know, ano ang heritage mo? I know you're not full Filipina. Can you talk to us about that? Ang mixture ko is Palestinian. From my maternal grandfather, pure Palestinian siya. So from Palestine, which is Israel now, pumunta siya dito noong Second World War. Tapos nag-asawa siya sa Filipina, na taga Bulacan. And then they had a family. So yun na, bale yung mother ko, mga uncles ko, mga tiya ko, tapos kami na yung mga apo. So bale 1/4. I am 1/4 Palestinian. And then the rest, Filipina. The rest is Filipino because my mom married a Filipino naman. There's a big misconception in America na pag sinabi mong Pilipina ka, titingnan ka nila tapos sasabihin nila, oh, well, you don't look Filipino. For people, when you tell them that you're Filipina because you're mostly Filipina and they say, really? How do you feel about that? Nakakatuwa. Natutuwa na lang ako kasi syempre, it just goes to show na all around the world, hindi pa nila talaga lubos kilala ang mga Pilipino. Na dito kasi sa ating bansa, nag-mix na rin ang cultures eh. Hindi ba simula pa nung actually before pa World War II, I mean, even way back, talagang marami nang pumupunta dito mga dayuhan. So talagang may mixed culture na talaga tayo dito ever since. Yes. So, growing up here in the Philippines, how was that like for you? Kasi you're what they call mestiza, di ba? So, how was that like growing up in school? Well, I've only known one way and it's always been growing up here in Manila because I have never tried living anywhere naman abroad. I've lived here all my life. I was born and raised here sa Manila. And normal naman na sa akin. Ay, hindi lang naman ako ang nag-iisang mestiza eh. Pag pumapasok ako sa school or kunyari, may mga get-togethers, parties or what, hindi lang naman ako yung naibang itsura. Actually, meron ngang mas maputi pa sa akin. May blue eyes pa at blondie. Tapos nagtatagalog, di ba? May mga ganun, which is natutuwa ako sa mga ganyan. Gaya ng lolo ko, blue eyes siya pero magaling siya magtagalog, magaling siya magbisaya, magaling din siyang mag-Spanish. Of course, plus Arab. So, when did you decide that showbiz was a career that you really wanted to pursue professionally? Kasi in the beginning, it's, you know, oh, okay, I'm gonna do this, nakakatuwa. But when did you put your mind to it na, eto talagang gusto kong gawin? Actually, nung pinasok ko yung show business, hindi siya pangkatuwaan. Kinailangan ko talagang magtrabaho. I started working when I was 15, actually younger pa, when I was 14. Nasa high school pa lang ako, I was already modeling. So, parang mga commercials, mga TVC, tapos mga print ads, ganyan, ano. Doon ako actually na-discover ng Viva Films ni Boss Vic Del Rosario and Tita Mina Aragon. So, sinign up nila ako ng kontrata when I was about 16 sa Viva, and then that's when I started a movie career. Na ang plano ko, gagawa lang ako ng 1 o 2 pelikula. Mairaos ko lang yung high school ko kasi I was paying for my schooling. So, pag-graduate pa lang ako ng high school noon, at ang plano ko talaga ay mag-aral. Ang gusto ko after kung mag-graduate ng high school, siguro pupunta ako abroad, baka sa Amerika, kung saan man ako matatanggap, at gusto ko sanang mag-aral ng fashion design, ang layo. Diba? So, hindi nangyari yon. Hindi nangyari yon dahil nagkulang naman din talaga ang pondo. Kaya I decided, sige na nga, nandyan na rin lang yung kontrata ko sa Viva, ipapursue ko na lang yung kontrata ko kasi 10-picture contract siya. And that was like, 1987? Malaki na yung ino-offer nilang pera para sa mga gaya namin, baguhan noon. Was this something that nagulat ka at the time na binibigyan ka ng ganitong klaseng opportunity? Oo, syempre. Kasi parang it became clear to me na parang believe sila sa potential ko.
no? While as ako, hindi naman ako naniniwala sa potential ko kasi nga, hindi ko nga alam na marunong pala akong umarte. As a matter of fact, ang kagandahan nung pagpasok ko sa Viva Films, talagang dinadala lahat nila yung mga baguhan nila, mga artista sa acting workshop. At doon ako nahasa, doon nila ako dinala. So nag-acting workshops kami, kasama ko pa si Lea Salonga, o mga other na mga parang paumpisa pa lang. At nakatulong talaga sa akin yun, yung acting workshops na yun. 16 years old lang ako. Tapos, pag-guesting sa mga TV shows or mga ganyan, mga bit roles, parang doon ako nahasa sa pag-arte. So let's talk about the rise of Don Zulueta. 3 decades in the industry and yet the legacy lives on and continues to grow. Pag-uusapan natin yan, pagbalik natin here on Kababayan Today. Ako po si G. Tonji.